May slowdown o pagbagal na sa mga naitatalang kaso ng dengue sa bansa ayon sa Department of Health. Batay sa datos ng kagawaran, 15,134 ang naitalang kaso mula January 19 hanggang February 15. Mababa yan ng 5% kumpara sa 15,904 cases noong January 5 hanggang 18. Sa kabuuan, mahigit 43,000 dengue cases na ang naitala ngayong taon as of February 15. Nangunguna pa rin ang Calabarzon na may mahigit 9,000 cases, 7,551 sa NCR habang may 7,362 cases sa Central Luzon. Ayon sa DOH, malaking tulong sa pagbaba ng mga kaso ang pakikiisa ng publiko sa paglilinis, pagsira sa mga pinamumugaran ng mga lamok at pagsasagawa ng misting o fogging. Ilulunsad naman ng DOH ngayong araw ang alas 4 kontra mosquito. Yan ang sabay-sabay na paglilinis ng mga komunidad mamayang alas 4 ng hapon para puksain ang mga pinamumugaran ng lamok na may dalang dengue. Makikiisa sa kampanya ang ilang lugar sa Quezon City, Iloilo, Antique, Aklan, Guimaras at Negros Occidental. Gayun din sa Davao, South Cotabato, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Sarangani at General Santos City. Update tayo sa lagay ng panahon kung saan binaha ang ilang bahagi ng Sorsogon at Palawan kahit walang bagyo. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Sir Rafi, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Opo, posible po ba magpatuloy yung pag-ulan sa Sorsogon at Palawan sa mga susunod na araw? Sa ngayon po, nakikita naman natin na for today, magandang panahon naman sa may bandang Sorsogon and Palawan, although possible yung chances ng mga light rains o thunderstorms. So nakikita natin sa mga susunod na araw, kung sa may around Palawan area, may kita naman natin yung pagbuti na ng panahon maliban lang sa mga chance na mahinang pag-ulan. And then pagdating naman po sa may bandang Sorsogon or sa Bicol region by around tomorrow o sa mga susunod na araw, possible naman maging maulan, cloudy skies with light rains naman. Ito ay dahil sa amihan naman po. Saan po ba may namomonitor kayong sama ng panahon sa labas ng PAR? Sa kasalukuyan, wala naman tayo namomonitor, NPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR po. Nasa huling linggo na po tayo ng Pebrero. Hanggang kailan po kaya ang amihan? Ngayong base din sa historical record natin, yung amihan possible tumagal ng second to third week of March po. Okay. So, i-anunsyo nyo yan. Anong pamantayan po bago i-anunsyo yan? Apo, titingnan po natin yung position po ng mga high po natin and then check din po natin kung titingnan din natin yung mga temperatura po sa iba't ibang bahagi din po ng ating bansa. Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Si Veronica Torres ng Pag-asa. Sa ikalawang bahagi ng Visayas leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series na ginanap sa University of San Carlos sa Cebu at Silliman University sa Dumaguete. Binigyan diin ang tamang pagboto at paggamit ng social media pages para sa Eleksyon 2025. Balitang hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Maaga pa lang lumagda na ang mga estudyante ng iba't ibang paaralan sa Cebu sa Panata Wall na inilagay sa University of San Carlos. Tugon yan sa panawagang labanan ang fake news. Bago sila nakinig sa Visayan leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. What is alarming is that this infodemic is just as pervasive, just as deadly as that coronavirus strain. Bukod sa tamang pagboto, itinuro sa lecture series ang mabuting paggamit ng social media pages. Use it for your advocacies to help other people make wise decisions sa kung sino ang leader na iboboto nila. Let our vote swing in the direction of a nation, of a world where we can all be proud of. You guys, you're determining your future. Remember your why. Why do you show up and why do you win the day? Last stop ng Visayan leg ng lecture series
ang Silliman University sa Dumaguete City. Kailangan natin pumili ng mga tamang kandidato. Baka ito na ang panahon para maglagay tayo ng mga leader na totoong gagawin ang kanilang mga ipinapangako. As voters, of course, it is our responsibility to see beyond campaign promises and online narratives. This is why voter education is critical. It is essential that Filipinos, especially the youth, are well-informed, engaged, and empowered to make responsible choices. This GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series aims to help educate all of us on why we must take our role in elections seriously and what we can do to arrive at informed choices. Host ng programa, si 24 Oras segment host at GMA Synergy sportscaster Martin Javier. Nag-perform naman si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Nico Sereno, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napansin muli ang dancing skills ni Filipino content creator Nayana Guerrero. Ang kanya kasing dance cover sa collab song ni na BTS member J-Hope, Don Toliver at Speedy, ginaya mismo ni Hobie. Oozing with charm ang K-pop idol habang piniflex ang kanyang smooth dance moves. Napakomment pa nga si Nayana sa TikTok video ni J-Hope ng "Yeah!". Ang dance cover ni Hobie mayroon ng mahigit 18 million views at 4.9 million likes. Speaking of BTS, 106 days na lang matatapos na ang military enlistment ni BTS member V. Ang kanyang latest Instagram post, looking dashing si Sergeant Kim Tae-hyung suot ang military uniform habang abala sa kanyang duties. Ifinlex din ng K-pop superstar ang kanyang macho figure habang nasa gym. Si Yusu naman ang mensahe niya sa Army. Kasabay na made-discharge ni V sa June 10 ang co-member niyang si RM.